Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalangin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa umainyo rin. Magandang araw po sa inyong lahat. Tanggapin ang kapayapaan galing sa Diyos. Tayo muling nandito upang magpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin, kahit na tayo ay naglalakbay sa pandemyang ito. Puno pa rin ng biyaya at grasya ang ating buhay.
Sa Ebanghelyo, mapapakinggan natin na lahat tayo ay binigyan ng pare-parehong pagkakataon ng Diyos na tumugon sa Kanya. Ang tanong, tutugon ba tayo? Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay maawi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao.
Ipagkaloob mong ang pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan ng Panginoon ang mga makasalanan na magbalik loob sa Kanya, tulad ng mga manggagawa sa Ebanghelyo. Inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan. At ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isip ay di ninyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ikalawang pagbasa. Dito man sa lupa o sa kabilang buhay, panatag si Apostol San Pablo, nakapiling niya si Kristo, at makatagpo nawa tayo ng parehong kapanatagan sa ating paglalakbay pabalik sa Ama. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita
tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya na iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-12 ng tanghali at nang mag-13 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-15 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-15 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit na ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari. Sinabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi pa't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa.
Ito po ang pambungad na pangungusap sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías. Dito, binuksan ni Propeta Isaías sa kanyang tagapakinig at sa ating lahat ang napakagandang paanyaya. Hanapin ang Panginoon. Hindi po ito kakaibang panawagan dahil sa puso ng bawat isa o bawat tao ay matatagpuan ang pananabik sa Panginoon. Di po ba? Nananabik tayo na matagpuan siya upang mayakap niya tayo at nang sa gayoy madama natin ang init ng kanyang pagmamahal. The assurance coming from God's embrace. Kaya sa paghahanap natin sa Panginoon, lumalawak ang ating pananaw sa buhay dahil unti-unti tayong nagiging malaya. So yung seeking the Lord, dito lumalawak yung ating perspective dahil unti-unti rin tayong nagiging malaya. At sinabi ni Propeta Isaías muli, manumbalik na sa Panginoon, talikdan ang masama at lumapit sa Kanya upang kahabagan at matamo ang kapatawaran. Turn to the Lord for mercy. Ask for forgiveness. Lumapit daw tayo sa Diyos, humingi ng pagpapatawad, humingi ng awa. At alam ko ito yung malapit na malapit sa ating panalangin ngayon. Ngayong tayo nakakaranas ng pandemya. Awa, Panginoon, ang kailangan namin, habag at pagpapatawad sa aming nagawang pagkakasala. Kaya po, bayaan niyong bigyan ko kayo ng 3 paraan kung papaano hahanapin ang Diyos. Galing mismo doon sa mga pagbasa. Una, hanapin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Pagbabalik loob. Seek the Lord through conversion. Ibig sabihin, upang tunay na matagpuan ng Diyos, kailangang handa tayo sa pagbabalik loob. Saan po bang pagbabalik loob? Ay di pagbabalik loob mula sa pagkamakasarili, pagbabalik loob mula sa kayabangan, pagbabalik loob mula sa kawalang katarungan para sa kapwa. Pagbabalik loob sa pandalamig upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa pagbabalik loob, mararanasan natin ang paglaya. Ito yung karanasan na matatagpuan sa Diyos, bunga ng paghahanap natin sa Kanya. So, hanapin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabalik loob, conversion, especially of the heart. Pangalawang paraan ng pagbabalik loob, paghahanap sa Panginoon ay ito. Hanapin ang Panginoon dito at ngayon. In the present moment. Seek the Lord in the here and now. Sa ikalawang pagbasa, napakinggan natin yung matinding paghahangad ni Pablo na sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ng karangalan si Kristo. Dagdag pa ni Pablo, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Subalit, alam din ni Pablo kung paano maging bukas at maging makatotohanan. Paano? Hinanap ni Pablo ang Panginoon sa tamang lugar. Hindi sa malayo, kundi dito at ngayon. Kaya nga sinabi niya kahit gusto niyang mamatay na para sa Panginoon, sinabi niya, sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. So yung pangalawa na paghahanap sa Diyos, ay kailangang hanapin natin siya sa ngayon. In the here and now, and doing the will of God in the present moment. Pangatlo, paraan ng paghahanap sa Panginoon ay sa pamamagitan ng
kaisa sa kapwa. Ito yung tinatawag nating communion with one another. Ang Diyos, mula dun sa Ebanghelyo, bilang may-ari ng ubasan, ang Diyos ay pantay na nag-aanyaya sa mga tao upang gumawa sa kanyang ubasan. So ang ibig sabihin nito, ang bawat isa ay kapatid na biniyayaan ng regalong dala o regalong mula sa Diyos. At ang regalong bigay niya sa bawat isa ay regalo para sa lahat. Kaya tandaan natin na walang puwang dapat yung inggit sa tagumpay ng kapwa-tao. At ito'y maiiwasan natin kung mapupuno yung puso natin ng pag-ibig at respeto sa kapwa. Kapag merong tagumpay ang kapwa natin, tayo ay magagalak dahil dun sa pag-ibig at respeto. Kaya, mga kapatid, buksan natin ang ating mga mata at tuklasin ang presensya ng Diyos. Saan? Ay di unang-una sa inyong pamilya. Makita sana yung mukha ng Diyos sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Buksan ang mga mata at makita ang Diyos sa inyong trabaho, kahit gaano man kasimple ito. Discover God in your community, in your parish, in your neighborhood. This or the parish, the neighborhood, or the community may not be perfect, but this is where the real challenge of belongingness and service can be exercised. So mga kapatid, sabi ni Propeta Isaías, hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Totoo, siya po ay malapit lang. Baka nga siya ay nasa tabi niyo ngayon. Ay di tingnan niyo siya at tanggapin ang bawat isa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nababatay ang pagkamit natin ng paghahari ng Diyos sa ating pagpapakabuti ng walang hinihintay na kapalit. Hilingin natin sa ating Ama na ang mapagbigay na may-ari ng ubasan na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Buong tiwala tayong manalangin at sabihin natin, Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa silang tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi
at maglaan nawa sila ng marangal na trabaho na may makatarungang sahod para sa lahat ng manggagawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya, upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga walang hanap buhay, naway huwag silang mawala ng pag-asa at magsumikap na makatagpo ng disenteng trabahong makapagtataguyod sa kani-kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Naway magbago ang aming puso't pamumuhay tungo sa pagiging tapat na mga katiwala ng sangkinapal. Sa halip na pagsamantalahan, ito para sa aming pansariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling kahilingan at ang mga kahilingan na humingi ng ating pagdarasal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Ama naming mapagbigay, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwasan namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay ni ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumenyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni William na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon ay batiin natin ang bawat isa ng kapayapaang nagmumula kay Kristo. Kapayapaan po. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antiponan sa komunyon, binigay mong mga utos para sundin ng malugod, kaya't iyong itaguyod, landas ng puso ko't loob, ng utos mo ay masunod. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw
ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Natanggap na natin ang salita ng Diyos, natanggap natin si Hesukristo. Ngayon ay bahagi natin sa ating kapwa. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.